Sang tila naging paulit-ulit na pahayag ni Representative Ace Barbers laban sa mga DDS vloggers na di umano'y tumanggap ng bayad mula sa narko at pogo at inutusan di umano ito na siraan ng Kongreso at ang Marcos administration. House Representative Ace Barbers tila mahaharap di umano sa 1 bilyong pisong class lawsuit for defamation. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Makailan lamang nagkaroon ng pagdinig ang Kongreso Joint Committee, Committees on Public Order and Safety, Information and Communication Technology and Public Information patungkol sa di umano'y paglaganap ng fake news. Sa nangyaring pagdinig, mukhang malalagay di umano sa alanganin si Representative Ace Barbers matapos tawaging narco at pugo vloggers ang mga DDS vloggers na inimbitahan sa kanilang isinagawang pagdinig sa House of Representatives. Matapos ang tila naging paulit-ulit na pahayag ni Ace Barbers laban sa mga DDS vloggers na di umano'y tumanggap ng bayad mula sa narko at pugo at utusan di umano ito na siraan ng Kongreso at ang Marcos administration na wala di umanong sapat na basihan. Ang lahat ng maling pahayag na ito tungkol sa mga DDS vloggers na nakakasira ng kanilang reputasyon at sa ilalim ng batas ang maling pahayag na ito ni Ace Barber at ang makasamahan nito sa Kongreso ay maari na di umanong batayan para sa kriminal at civil na demanda. Alam nyo, itong si Barbers parang lumalala. Dito nakikita mo talagang ginawa lang nila itong pagdinig ng mga vloggers para talagang gipitin. Wala ho silang direksyon Ito papaliwanag ko natin, papakita ko sa inyo kung paano talaga mabubuking itong mga congressman na ito. At mismo nga ho yung nag-i-interview sa kanya ay tila na naguguluhan sa mga sagot niya. Panoorin po natin panoorin natin itong hirit ni Barbers kasi alam nyo, importanteng maunawaan natin to. Bakit po? Tandaan natin, there's a bigger picture pagdating ho dito sa panggigipit sa vloggers. Ang picture po nito ay tungkol ho ito sa impeachment, tungkol po ito sa budget, tungkol po ito sa kampanya sa 2025 kasi nga po gusto po nilang yung kanilang kandidato po ang manalo at para ma-impeach po si VP Sara Duterte at ang gusto po nila ay hindi na humapansin yung budget. Paano ho nila gagawin yan? Sino po ba mga maiingay? Walang iba kung hindi po yung mga tinatawag nilang vloggers o kaya yung mga political vloggers na tinatawag namin. Sana din po maunawaan natin na hindi lamang ito ay panggigipit na simpleng panggigipit. Ito hoy, napakahalagang panggigipit ho na ginagawa nila at kailangan bigyan natin ng pansin. Kailangan ho namin ng tulong ninyo mamamayan na marinig nyo itong nangyayari kasi nga tulad nga nung isa, di ba ho? Yung ginawa dun sa isa kay Jun Abanes is ang ginawa sa kanya ang kaso ay cyber libel pero bakit may search warrant? Alam niyo, pinagtatanong-tanong ko po yan kasi ako din po ay may kaso po ako ng libel, so tinatanong ko ano ba yun? Karapatan ba na kunin yung cellphone? Yan po ba ay legal? At ano po ba ang bakit po may ganyan-ganyan? Pati laptop, hindi pinayagang i-exit man lang daw yung mga e-wallet niya. So napaka-importante yung maunawaan natin ito. Yun ay panggigipit to the point para matakot yung ibang mga vloggers na bumanat pa po. Diba? So sana panoorin natin ito dahil dito makikita nyo, ipakikita natin hanggang dulo ipapakita natin kung ano ang katarantaduhang ginagawa na naman itong kamera na ito. Panoorin po natin. And we are now joined by Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers to discuss the latest developments in the House Tri-Committee hearings on the online spread of fake news and disinformation. Welcome to Morning Matters, Congressman. Hi, good morning Gretchen and good morning to all our televiewers. Gandang umaga po sa ating mga kabayan. Let's pick up from the latest hearing, that second hearing on fake news. PDP Laban is accusing the Tri-Committee of harassing the vloggers and influencers by summoning them to this probe. Some vloggers say that this is a trap to have them arrested. Your reaction to that? Well, first of all, they have to realize that the objective of this Tri-Com hearing is only to establish a regulatory policy in the use of social media platforms in the country. So ito daw, ang unang purpose lang nito daw ay regulatory para para bantayan. Okay? Para ho daw merong standard na tinatawag. Alam nyo, mali ho yan. The mere fact na you want to regulate what we are saying is abridging freedom of speech po yun. Di ba kaya nga sinabi ho, wala dapat maipapasang batas abridging freedom of speech o yung hindi pwedeng pigilan ng freedom of speech. Bawal magpasa ng batas tungkol po dito. Yung standard na sinasabi kasi niya, tingnan ninyo
Bakit yung mga TV daw may standard, may mga media may standard na parang nagbabantay? Pero panoorin nyo, ipapaliwanag ko sa inyo, mali ang unawa niya dito sa pagdating sa standard o yung pagdating sa parang nagbibigay ng patakaran, parang ganun. Ito. All of us in the country know that in the advent of the social media, a lot of fake news have been spread, all over the country, and disinformation, malinformation, and misinformation are prevalent. So, what should the government do to address these issues? Because it will undermine national security. It will perhaps even to the extent of undermining democratic institutions. So, the government cannot just sit idly and do nothing. So, the TRICOM initiated this investigation of fake news, and eventually, in aid of legislation, come up with a remedial legislation. And that's the only objective. Why should we waste our time? What did they say? Entrapment? Or why would we waste our time in detaining them? Alam mo, eto lang ha. Diba kasi para sabihin natin sandali, banat ba, hindi ba kayo mga vloggers ay praning lang dahil na sinasabi nyo kaagad, pinangungunahan nyo kaagad na ipakukulong kayo? Alam nyo, hindi naman po yan galing sa kathang isip. Ginawa nyo yan sa mga taong kalaban ninyo sa politika. Una, doon sa mga nasa opisina ni Vice President. Tingnan ninyo, sinasagot lamang naman po nila yung tanong ninyo. Nang abot ng kanilang kaalaman, anong sinabi ninyo? Sinungaling kayo. Therefore, dapat kayo makontempt. Pero remember, they're just answering according to what they know. Di ba ho? Pero hinusgahan ninyo na sinungaling. Once nahusgahan ka dyan na sinungaling, pwede ka nang ipakulong. Una yon. Kay PIDEA Chief. Yung dating PIDEA Chief, di ba? Ganon din po ginawa ninyo. Hinayaan ninyo magpasko, mag-New Year ata dyan sa kamera. Kinulong din ninyo. Kay Grijaldo. Si Grijaldo nagsabi na ng totoo. Nagsabi na siya ng totoo. Under oath po yun sa Senado. Ibig sabihin, you cannot lie because you are under oath. Di ba? Ano na siya doon? Nagpasa ng affidavit siya doon. Inamin niya na kinausap siya nung dalawa. Anong ginawa ninyo? Ginipit din ninyo. At sinabi ninyong sinungaling. Di ba? Nakakulong pa hanggang ngayon. May example na po. Alam mo, yan din ang tanong ko sa mga vloggers na inimbitahan ninyo. Bakit to? Tinanong ko sa kanila, hindi ba kayo napapraning lang? Baka naman na pinangungunahan nyo lang itong kamera na kayo ay kukulong, hindi naman pala totoo. Di ba? Yan tinanong ko sa kanila yan. Ang sagot nila, marami ng example Ang dami ng example na kinulong. So you cannot say, Mr. Barbers, na walang entrapment na magaganap. Ako, sige, payag ako. Halimbawa, ilagay ninyo sa kasulatan ninyo. Magkaroon kayo ng kasulatan. Ito hamon ko sa inyo. Mangako kayo na hindi nyo ipapakontempt ang mga vloggers. Mangako kayo na hindi porket hindi nyo nagustuhan yung sagot, sasabihin ninyo sinungaling, bastos, o di kaya kung ano-ano pa. Mangako kayo. Kasi kung hindi kayo mangangako, sabi nga, bakit mag-a-appear dyan? Di ba ho? Mangako kayo na hindi nyo huhusgahan. Kasi ang problema, hindi naman kayo korte na para magsabing, sinungaling ka, o mali ka. Sandali, sino ho ba kayo? Husgado po ba kayo? Hindi naman kayo husgado. Bakit nyo sasabihin ganyan? Diretsuhan yan wala hong silang ipipresentang ebidensya na, ito, sinungaling ka kasi ito. Wala ho kayong ginaganon Basta hindi lang trip, lalo na yung isang dating hitman, tawag nga nila, dating hitman daw yan. Pag yan, di niya nagustuhan yung sagot, ipapakontempt ka na kagad. Maglabas kayo ng kasulatan, deal, na hindi kayo magpapakontempt. Pustahan tayo, mag-a-appear lahat ng mga vloggers dyan. Sigurado mapapahiya pa kayo. Tuloy natin. If we don't have any basis, can we get anything out of that? No. You can. Anong sinasabi mo? You cannot get anything out of that. Meron kayo makukuha. Matatakot to mga tao. At saka hindi na ako makakapag-vlog. Yun ang benefit nun. Ibig sabihin nun, hindi na kayo mababanatan. Yun lang naman po yun Kasi pikon na pikon kayo Pikon na pikon kayo na nababanatan kayo So, ibig sabihin nun, mga kababayan, meron kayo nakukuhang benefit. So, wag natin sasabihin na wala kayo nakukuhang benefit. We invited them is because they were the ones who are active in the social media, and we wanted to know if they indeed would agree to a policy that will be approved by Congress and eventually become a law. Ibig mo bang sabihin kami lang ang aktibo o yung mga inimbitahan lang ang aktibo sa social media?
Napakalabo naman po ata nun, sir. Hindi ho. Dalawang panig ho yan eh. Hindi nyo nga ini-invite yung kabilang panig eh. Eto, bibigyan ko na example. Yung umamin na binayaran siya daw nga highest paid, si Makagago. Bakit hindi nyo imbitahan dyan? Political vlogger na ho din yan. Yung iba pang bumabanat at nagpapakalat ng fake news, kahit sa INC, pinapakalatan ng fake news. Bakit hindi nyo imbitahan? Di ba ho? Lahat po ng mga Marcos vloggers na ang dami ho nilang pinapakalat na fake news, hindi nyo iniimbitahan. Tapos sasabihin ninyo, because we are the only one active. At saka sandali, kami lang po ba, mga political vloggers? Bakit hindi po imbitahan yung mga mas malalaki pang kita? Yung mga vloggers dyan o mga influencers. Kasi this is about social media. Mga influencers na ba't hindi nyo silipin sila na nagpo-promote ng mga sugal? Di ba ho? O bakit hindi nyo silipin yun? Yun nga ho dapat na sinisilip ninyo eh. Because they're getting money from gambling. Bakit hindi nyo sinisilip? Baka naman po meron kayong interest. Ako, nagtatanong lamang po ako kasi yung sinasabi mo na aktibo, abay, ang daming aktibo dyan. Yung isa nga dyan, kasama pa nung isa dati. Hindi ko na lang papangalanan. Aktibo yun. Ano yun? Aktibo nagpo-promote ng sugal. Kaliwat kanan ng billboard doon na may sugal. Bakit hindi nyo tanongin kung magkano kinikita nila sa sugal na yan? Takot po ba kayo sa sugal? Takot po ba kayo sa sugal? O baka naman may interest kayo sa sugal? Ako, nagtatanong lang ako sa inyo, ha? Hindi, ito'y katanungan lang ho ito. Pakisagot nga ho ako, Mr. Barbers. Because if they don't agree, then definitely these guys are the purveyors of fake news. They are the ones who doesn't want to be regulated and controlled. No. It is not because purveyor of fake news kaya ayaw namin ma-regulate. No. Ayaw namin makontrol yung sasabihin namin. Hindi pa pwedeng i-regulate ninyo yung sasabihin namin. Hindi ganun ang usapan dito, kapatid. Ano to, lokohan? Re-regulate ninyo? Sasabihin ninyo, ito lang hanggang dito lang ang pwedeng kritisismo na pwede nyong gawin. Hindi pa pwedeng ganun. Basahin ko ulit sa'yo, Article 3, Section 3. Section 3, number 4. Ito. No law shall be passed abridging, Section 4 pala, Section 4 ng Article 3. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press, or the right of the people peaceably to assemble, petition, and government for redress and grievances. Okay walang batas para pigilan ng kalayaan ng pamamahayag. Sasabihin niyo, freedom of speech is not a parang meron niyang hangganan. Oo, that's why we have laws against yung mga nagpapakalat ng mali, tulad ng mga libel, cyber libel, defamation. May batas na tayo dyan eh. What regulation are you saying now? Diba? We have so much laws na para ho pigilan ang hindi tama, illegal na pagkakalat ng fake news. Meron, kahit nga fake news law, meron na rin ho tayo eh. So ano pang kailangan ninyo? What are you going to regulate? The way we talk? No. As a matter of fact, there is a Supreme Court decision na yung putang ina is not a mura. Ito po ay expression. Yan po ay meron ho yan sa Supreme Court. Decision po yan. So yung Supreme Court nga, hindi pinipigilan yung ganun. Bakit yung gusto i-regulate? Dahil ang gusto ninyo, sinasabi ninyo may mga nanonood na kabataan. Kailan pa kayo naging moral compass ng bansang to? Hindi nyo trabaho yan. Hindi nyo trabaho yan, protektahan ng mga kabataan. Trabaho ng mga magulang yan. Bakit una-una? Bakit siya nanonood? Una-una, lahat ng mga political vlogs, meron kaming kiniklik doon. This video is not suitable for 18 years. Basta, something like that. Kids, meron ganyan. So, ibig sabihin, kung bata ka, hindi mo talaga mapapanood yun. At responsibilidad na ng mga magulang yun. Kung sinasabi nyo nire-regulate nyo kami, i-regulate nyo lahat. Ang problema, nire-regulate nyo lang yung mga nagkikriticize sa inyo. Dapat i-regulate ninyo yung mga palamura. Sino ho ba ang pinakapalamurang vlogger? Tanuhin ko kayo. Hindi mo kilala. Kayo mga kababayan, kilala niyo. Ayoko nang banggitin pangalan nung na yun kasi ang bantot ng pangalan nun eh. Pero sino ho yung palamura? Nasa Duterte supporter ba yun? Hindi ho.